Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is December 1, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Davao. Sa may Davao, Barangay Alicia Street. Bago Bantay, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Northville, sa may Bayogo, may Kawayan na Bulacan po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang onte. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya ka naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang. Dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Okay. Pagka ba naisuka na, Dok, takbo kaya na i-focus na, okay na, safe nang sabihin na nakalagpas na siya dun sa poisoning? Okay. Meron din kasi tayo tinatawag ng mga iba't ibang klaseng etiologic agent o yung mga sanhi kung bakit nagkaka-food poisoning. So may mga certain na bacteria which is pinaka-common na pwede mag-cause mga food poisoning, may mga incubation period tayo tinatawag. Ibig sabihin pag meron siyang nakain, itong pagkain na contaminated or hindi na tama ipagkaka-prepare or past na yung expiration niya. So may mga nag-last ng mga hours, may mga magkaka-symptoms ka after a day or 24 hours. So hindi rin po ibig sabihin kapag naisuka mo na or kung naidumi mo na, tapos na itong disease entity natin. So we have to know dapat kung ano ba yung cause at kung alam natin kung ano yung cause ng sakit niya, malalaman natin kung ano yung kadalasang duration ng kanyang mga signs and symptoms. Kaya dapat din malaman mga audience natin na hindi rin lahat ng food poisoning o yung mga nagkakaroon ng mga pagdudumi, yung mga LVM o yung diarrhea o yung pagsusuka, kailangan bigyan ng mga antibiotics kasi kadalasan hindi naman po kailangan. Okay. Iimayin ko lang yung sinabi mo, Okay. Doc Andy, ano? Okay. May incubation period. Bakit Yes. merong incubation period? Hindi pala agad-agad may mararamdamang sintomas? True. Kasi katulad, for example, kapag nag-isip ako ng mga bacillus, ng mga bacteria, minsan hindi agad pag kinain mo, after half an hour, magkakasintomas ka na. Usually, kapag may mga ganun klaseng bacterial na mga infection, o mga bacteria na sanhi, minsan nag-ibig ka pa ng mga 9 hours, minsan 12 hours, or sometimes 24 hours, bago ka magkaroon ng mga signs and symptoms. So, dapat ma-recognize natin yon. So, important nga sa mga doctors, tinatanong natin yung mga pasyente natin na nagkakaroon ng mga signs and symptoms. Kunyari, nagtatae, sumusuka. Tinatanong din po natin, anong oras niyo po ba kinain yung pagkain na sa tingin ninyo ang sanhi ng inyong signs and symptoms? At paano po ba siya prepare? At nung after siya na-prepare, gaano po ba katagal bago niyong kainin? Kasi isang example po dyan, fried rice. Yung mga fried rice, kaya di ba sabi natin, nako pag lumamig na yung fried rice, hindi pwedeng kainin dahil malalasag na. Totoo naman po yun. Kasi sa fried rice, usually, ang nag-grow ng mga bacteria dyan, mga Bacillus cereus, na pangalan ng bacteria. Kadalasan kapag lumamig na o hindi mo na siya nakain agad, itong mga bacteria pwede po siyang mag-grow, no? Dun sa kanin na yan, especially mga oily na food, katulad ng mga fried rice na sinasabi, or pasta. Yan na yung mga holiday season ngayon, maraming gusto mag-picnic, mag-get together. Yan, yung mga may mayonnaise, may mga salad dressing, very prone yan sa pagkukos ng mga food poisoning ng mga mamamayan. Ayan. Okay. Relative ba o magkakaiba ba ang reaksyon ng tao sa ganitong sitwasyon? What I mean is, meron bang mga taong sinasabing mas matibay ang tiyan kaya hindi naapektuhan? Yes, actually, hindi naman dahil sa matibay yung tiyan, saka yung tinatawag natin inoculum. Pag sabing inoculum, gaano ba kadaming bacteria yung nakain niya? So
kapag yung bacteria na nag-grow is nasa ditong part lang ng pasta or doon sa fried rice at nakain naman niya is kakaunti lang na bacteria, then pwedeng hindi po siya magkaroon ng symptoms. Kaya kung yung inoculum load, ibig sabihin po yung number o yung volume ng bacteria mas madami, talaga pong mas magkakaroon sila ng mga symptoms. So hindi dahil sa mas malakas yung tiyan nila, na hindi sila nagkakasintomas, baka mas konti po yung na ingest nila na bacteria. Or baka dun sa nakain nilang part, walang bacteria nag-grow dun sa kutsaritang ginamit niya kung saan siya sumantok dun sa salad, kaya hindi siya nagkakasintom. But still, ang isang prevention kasi niyan is dapat alamin natin kung gaanong katagal lang po ba dapat na-i-store ang food at dapat na siyang ma-consume right away. Lalo dito sa Philippines, medyo mainit po, so mas magaling po talagang mag-grow or mag-harbor ng mga bacteria yung ating mga pagkain. Lalo na kapag hindi na-consume right away. Ano po? Ang Sige po. na po ng mga dietitian, nutritionist, ilagay po sa rest pagka hindi pa Yes. kakainin. Okay po ba yun? There's a Correct. will, Ilagay sa there's a rest. way. Or I think, Ami no, very po. important thing is na yun ang maayos. Kasi sometimes, hindi Wala lang naman yung po. mga Puro ano bacteria lang na po yun, nag-grow dun sa food. Sometimes dito marami tayong mga langaw or flies. Yung mga langaw na yan, pwede sumabot sa pagkain. So pwede siya na-steal ng maayos. Maski na nailuto mo na siya agad-agad at kakainin mo na ngayon, kung natapuan siya ng mga langaw or lamok or ano mga insekto, pwede rin po tayo magkaroon ng mga food poisoning or mga signs and symptoms na katulad ng mga pagtatae, pagsusuka at lagnat na nag-vomit. Hindi siya nakaka-ingest orally. So, dyan kami mas nahihirapan. So, pag ganyan, talagang ina-advise po namin na magpa-consult sa hospital kasi mas mainam po na is pero yung mga ganitong klaseng patient na hindi kumakain at umiinom orally. Pero sabi nila yung doc, yung iba, uminom ng gatas, kumain ng isang kutsarang asukal. Effective ba yun? Yes, because ang katawan po natin, syempre kapag nagda-diarrhea or nagdadaig or nagsusuka, nag-lose din tayo ng mga electrolytes, no? Yung mga sodium sa katawan, potassium sa katawan, nawawala din. So, syempre gusto natin bigyan ng mga fluids na almost katulad ng mga fluids natin sa katawan natin. Kaya nagbibigay ng mga tinatawag na electrolytes. Although, walang brand naman tayo binabanggit, may mga binibenta sa grocery, yung mga nagtimpla na. Yung mga grape flavored, apple, strawberry flavored, kaya yung mga tubig na may mga sangkap ng mga sukal, mga sodium. Kasi sa katawan natin, kinakailangan po natin mga transporters. Kasi syempre kapag kailangan mo ng mga sodium, Po natin, 8 minuto bago mag-alas 3. Today po pala December 1 ay tinaguri ang World AIDS Day. Ay para po, alam niyo ba may batas tayo dyan? Na 1998 pa napirmahan, o diba? Nakalagay dito. Pero nasaan na ba tayo sa pangalaga ng mga kapamilya nating HIV positive at meron ding nag-bloom na into AIDS. At dito may mga umaagapay din naman po sa kanila katulad ng UNAIDS. Kasama natin ang kanilang country director, si Dr. Louie Ocampo. Hi, Dr. Louie Ocampo. Winnie Cordero po. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. And happy na mamatay sila sa mga AIDS-related cause of death like opportunistic infection in the context ng Philippines. Marami pong namamatay sa TB, pneumonia, because severe na yung immunocompromised state nila. So, ibig sabihin mahina na yung depensa nila sa isang yung ordinaryo mikrobyo na kung ikaw ay malulog sana, nalalabanan ng katawan mo. Pero since depleted na yung inyong mga antibodies, immune cells, hindi na nalalabanan sa katawan. So, kaya namamatay. Kaya For the World AIDS Day at bilang World AIDS Day, ano po ba ang panawagan natin quickly po? okay, ang panawagan po natin, gusto natin i-create ang lahat ng mga nagtito ng intervention. So, nasa atin naman ang kabansanan yung mga innovation, no, yung mga advancements na ginagawa sa ibang bansa. Ang
kailangan lang natin scale up across all regions, all municipalities, all provinces. Yun po yung kulang. Kasi if you look at the coverage natin ng mga services, testing, treatment, and then yung viral load detection, ang baba pa rin. So, gusto natin mapabilis natin scale. Ang nangangailangan tayo sa resources, so kailangan po natin ng additional funding. This is in also in the Dapat kasi, background na gumawa siya ng so, yan po. So, anyway, sana naman, sana, para maganda naman ang Christmas. nag-ano na Para siya. masaya naman. Lalo na ang mga bata. Di ba? Ano ba yung good news natin kanina sa gasolina? Tama ba? Subdivision kasi yun. Oh, pero may abiso sa LPG, di ba? Mga liquefied petroleum products. Diba? Tumaas yung presyo na LPG ngayong unang araw ng December. Pasalubong din sa mga nanay na, sa mga misis. Kahit ano Sabi basta, ng pesos pag kada magdadrive kilo ka yung na, itataas. Kapagpas ng 22 pesos na dagdag sa kada 11 kilogram na bangkit. Mahal ko na. Grabe. Habang 1 peso 50 centavos naman, narigas ko daw katupas ng 16 pesos 50 centavos sa pagtaas sa kada 11 kilogram na bangkit. No? So yan po yung mga ginagamit sa mga residential area. So 1 peso 64 centavos Ito? per kilogram ang Saan siya tayo dito? sa pulis. Ano ho, huwag na po kayo dyan kasi maputik Alam po niyo dyan. na. Tsaka Pag malubog. dumating ang bonus na Meron dun. pag-sister, Apo, meron naman po dyan. i-divide na ang pera. Diba? I-divide na ang pera. Divided by. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan at bigyan sa aso natin. Maya-maya po, sabi ko nga, kakausapin natin ang social security system. Pero punta Diyan muna po. tayo. Kanan po Yan kayo. po. Ito. Punta natin. Ready na? Punta tayo kay RH52 Eniel Parosa, ang Philippine National Police. No, bigo daw pong isilbi yung arrest warrant laban kay o dun sa alkalde po ng Porac, Pampanga. No, alamin natin bakit bigo. Ang detalye niyan, RH52 Eniel Parosa. Eniel? Hindi na po ng pulisya si Borat May Jaime Kapil sa kanyang residential address sa Pampanga. Ito para sa presidiyong warrant of arrest na inisip ng Porac. No, sarap laban sa alkalde. Sabi sa Mr. H, si Police Colonel Eugene Marcelo, Director ng Pampanga Provincial Police Office. Wala na silang naabutan na nakasaraming bahay ng botanika ng otoridad kahapon araw ng linggo. Habang ngayong araw ay nangsilbing si Mayor sa pag-ceremony at iba pang aktividad ng munisipyo sa kanilang bayan. Aliban sa bahay at tugtuma sa may munisipyo. Sinabi ni Marcelo na walang traffic sa itong si Mayor Capilla. Ipinaras ka ng Pasig Avenue sa branch 265 sa Malcalde dahil sa mali pagpalya na i-regulate ang Lucky South 99 Ilugay Pogohan. Ito sa Eniel Carosa, nag-uulat para sa Israel. Unang Pilipinas. Una, Pilipino. Maraming salamat, Eniel Parosa. Balita natin yan mula sa Philippine National Police. Samantala, punta tayo sa Nueva Vizcaya. Ayan, lipad muna tayo. Punta tayo Nueva Vizcaya. Yun daw pong human chain kasabay ng 1 trillion peso march. Dinaluhan ng libo-libong mamamayan kontra korupsyon at no to mining. Ayan, kailan to, Grace? Kahapon o ngayon lang? Alamin natin detalye niyan. Ice 25, Grace Santano. Gracia. Dave, kahapon din yan, kasabay ng 1 trillion piso march, kahapon na ginanap dyan din sa Metro Manila at iba't ibang mga sentro ng mga pagkilos na pagprotesta. Dito sa Nueva Vizcaya, kahapon libo-libo rin mga mamamayan ang dumalo at nakiisa sa paglaban sa korupsyon at pagpimina. Ito yung pinakasentro ng panawagan ng mga mamamayan ng Nueva Vizcaya kasabay nga ng trillion peso march kahapon. Ayon nga dito sa dito sa nag-organize nito, ang kapamumuno na tinatawag ng Diocese of Bayumbong na human chain protest kung saan kapagitig ang mga mamamayan. Na-drop na natin sila sa grabing sikip dito. Dapat sana hindi lang nila pinapapasok. Grabe. Sikip ng kalsada, ang daming mga nakapark. Hindi bukod pa doon, ang daming mga nakalagay.
mga tindahan, mga alagang mga manok. Hirap. Sana pagka ganito hindi na pinapapasok sana. Sana intindihin nila yung kalagayan na grabe. Ata dito masyado. Sobrang sikip yata dito. Sikip. Walang iya. Walang iya talaga. Ay, Diyos ko. Ay, hindi pwede. One way to. One way. Dito. Ay, naku, napakahirap ng ganito. Dapat pinagbabawal na sana itong mga ganito. Ang dami na mga nakapark sa kalsada, grabe. At hindi nang i-stricto ang gobyerno sa ganito. Walang problema kung ano, mag-park pero dapat may madaanan. Yung kasya. Wala eh, pahirapan eh. Ay nako. Napakahirap ng kalsada na to. Anong klaseng lugar to? I hate this place. Ba't hindi lang sila nagpapapasok? May mga sasakyan naman palang ano eh, paloob eh. Dapat di na nila pinapapasok sana sa loob. Mga residente dito. Alam na nila napakasik. Pasinyorito kasi hindi naman. Basta opinion ko lang yan. Dapat ang mga ano, hindi na nagpapapasok sa loob. Sana. Hindi naman sa pasinyorito. Karapatan nila yun. Yun ang pin nila eh. Pin nila yan. So, karapatan nila magpapasok. Kaso nga lang, problema, hirap na hirap tayo. Ay nako. Sikip. Napakasikip. Maluwag ang kalsada in fairness. Ang problema, ang daming nakapark. Hindi yan napapansin ng gobyerno. Siyempre, naunawaan naman natin wala silang parkingan. Pero siyempre may batas tayo eh. Kawawa naman ang mga katulad namin naghahanap buhay. Ayos lang. At least nagagawa naman ng paraan. Tumatabi naman sila. Huwag lang yung ano, talaga yung wala talagang tao. Pa-park lang tapos walang tao. Wala na, hindi na itatabi. Yung fairness naman dyan, andyan yung mga taong may-ari.
tinatabi nila pag hindi nakasya. Siyempre nakakapag-komento tayo na dapat sana hindi na ipapasok ng mga nagbubuk sa loob-looban nila. Siyempre napakasikip kasi. Siyempre maiwasan talagang mag-ano po tayo, mag-alala din tayo. Napakasikip eh. Ayan, so gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na siya. Paalam po.